Matagal na panahon na, mga 1989, meron pong isang libro na naisulat. At nung ito ay inilathala, nung na-publish po, it was really a big hit. Bakit? Sa sobrang ganda ng librong naisulat na yon, saglit na saglit lamang po, ito po ay nakapagbenta ng 15 milyong kopya. At ito'y translate sa 38 na lengguwahe. Imagine, no? Worldwide, nag-hit yung libro na yon. At ang libro ay isinulat ni Stephen Covey na ang title o yung pamagat ng libro ay 7 Habits of Effective People. Para saan yung libro na yon? Yung libro na yon is meant to improve effectivity. Kung paano ka makikisalamuha sa mga tao at paano ka magkakaroon ng isang buhay na mayroong halaga at kahulugan. At buhay rin na kayang magbigay ng pagbabago. A life that can make difference. A life that matters. A life that is lived to the fullness. Doon sa librong iyon, may 7 habits. Pero isa sa pinakamagandang habits ay yung pangalawa. Anong sinasabi ng pangalawang habit? Ito, maaari nyo rin pong gawin ito. Sabi, when you start things, in order to be effective, you must begin things with the end in mind. Sisimulan mo ang mga bagay na nasa iyong pag-iisip na kung ano ang kahihinatnan. Begin the things with the end in mind. Anong ibig sabihin nun? Alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo na kung anong direksyon na tatahakin mo na. Alam mo na kung saan. In short, you can only be effective, ikaw lang ay magiging mabisa if you have a personal vision, pananaw, pangitain ng kung ano ang gagawin mo. You must have a realistic goal. Hindi pwedeng basta-basta. Hindi pwedeng okay lang kahit ano. You must have a mission statement. Yung effort mo, alam mo ang kahihinatnan. Merong kambunga o resulta na ninanais na mapuntahan. Yung mga tanong na, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung gagawin ko? O paano ko makakamtan yung buhay na yaon? My dear brothers and sisters, sinimulan ko yung homilya sa pagbibigay ng example na yun. Bakit? Dito sa Ebanghelyo, napakinggan kasi natin ang sulat ni San Lucas. Si San Lucas, sumulat siya kay Teofilo. Nakakaalam kung sino si Teofilo. Walang nakakaalam. Walang konkretong tao o nalalamang kilalang tao kung sino talaga siya. Pero sinabi, si Teofilo could be anyone of us who loves God. Kahit sino na nagmamahal sa Diyos. Bakit? Bakit nagmamahal sa Diyos? Bakit very specific? Kasi ang pangalang Teofilo could be a generic name. Kung hahatiin nyo o hihimayin nyo ang pangalan na Teofilo, ang ibig sabihin niyan ay Teo, ibig sabihin Diyos, Philo, ibig sabihin nagmamahal o pag-ibig. Ibig sabihin isang tao na nagmamahal o umiibig sa Diyos. Ngayon si San Lucas, sumulat siya kay Teofilo. Sabi niya, marami nang gumawa nito, pero ginawa ko to upang saliksikin ang katotohanan. That is the end in mind. Sa pag-iisip ni San Lucas, siya ay after sa katotohanan. Sino ba talaga si Jesus? You see, he is effective because he has end in his mind. To seek for the truth. Marami nga naman daw talaga na sumulat ng Ebanghelyo. Hindi lang yung 3 pa, si Mateo, si Marcos. In fact, yung nauna na yun, meron pang iba.
At sabi, si San Juan, later pa lang siya nagsulat ng kanyang ebanghelyo. At maraming mga ebanghelyo, for example, the gospel according to Judas. Saan yun? Saan mo matatagpuan yun? Meron pa, the gospel according to James. Saan yung wala sa Biblia yun Meron pa, the gospel according to Mary Magdalene. Ito yung mga isinulat na kwento patungkol daw kay Jesucristo at patungkol sa mga nangyayari ng mga panahon na yun. Ang problema, they were written, merong naman nagsulat talaga na author, ang problema, they are not inspired. Hindi sila sinamahan ng Espiritu Santo sa pagsusulat ng kanilang libro, ng kanilang aklat. And so Lucas has compiled stories about Jesus with the end in mind of getting the truth. At ano pa? Sinabi rin dito, minabuti kong isulat upang ituro sa inyo. Ginather niya hindi lang para sa kanyang sarili, but he gathered it, he made an effort para sa iba. End in mind. At ano ang isinulat niya? Ikinwento niya si Jesus. Another person na kung saan merong who began things with the end in mind. Father, paano nangyari yon? Ito po kasi, nagpakilala kaagad ang ating Panginoong Jesucristo dito sa ebanghelyong ito. At anong pakilala niya? Ang pakilala niya ay kung ano ang sinabi ni Propeta Isaías kung sino ang Mesiyas o sino ang tagapagligtas. When he declared, "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news or glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty and recovery to those people who are blind, to set the captives free, and to proclaim a year acceptable to God." That is the end in the mind of our Lord Jesus Christ. Na tututok din niya kung ano ang kalooban at misyon niya. Na siya ay magbibigay ng magbuting balita, siya ang tagapagligtas, siya ang magpapagaling, siya ang magbibigay ng pag-asa. Pero hindi lamang niya hiniram yung salita ni Propeta Isaías. Pinersonalize niya. Bakit? Sinabi niya, kung sino man ang nakakarinig nitong pagpapahayag nito, itong pagpapahayag nito ay napangyayari na sa kanya. These things that you are hearing is being realized as you are receiving it. Ang ganda nun. Bakit? Ibig sabihin, you will not wait for the future na mangyayari ang kanyang pinangako. Ngayon pa lang, as you accept Jesus in your life, pwedeng mangyari at tanggapin mo ang kanyang ipinangako na kalayaan, kagalingan, kapayapaan, at mabuting balita. For those people who will accept this, it will happen. Mga kapatid, ito ang problema. Marami sa atin, ayaw nating tanggapin na tayo ay mahihina. But the good news is for the poor. Ayaw nating tanggapin na tayo ay nangangailangan. But the good news is for the needy. And who are these people in the Old Testament? The strangers, the orphans, the widows, the destitute, the afflicted. Ang tanong, Father, okay naman ako kontento naman ako sa buhay. I am not part of those people na binanggit mo. Pero you know, if you really see that you are in need of a higher being, ay naku po, palagay ko, hihingin mo ang tulong ng Diyos. Mga kapatid, ito ang problema. Paano mo masusumpungan yun? Paano mo masusumpungan? Where to get the help from? Saan mo hahanapin? Saan ka magsisimula? Ito, idamay ko na rin po. Dahil ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng Biblia.
the National Day of Bible. Masusumpungan natin unang-una ang pagmamahal ng Diyos o kanyang mabuting balita sa Biblia. Ang tanong, sino sa atin ang mayroong Biblia? At kung meron ka mang Biblia, sino sa inyo ang nagbabasa nito? Dahil maaring meron kang Biblia, maaring may 10 piraso kang Biblia, pero hindi mo naman binabasa. At nasaan ang Biblia mo? Naandun sa iyong aparador at nag-iipon ng alikabok. Walang silbiyaan. Sabi ni San Gregorio, para bagang binigyan ka ng love letter. Ang problema, hindi mo binuklat yung love letter, samantalang yung sulat na yun, nakapaloob ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang problema, isinasawalang bahala mo lamang. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo binabasa ang kasulatan? Pangalawa, sabi ni San Jeronimo, paano mo makikilala ang Diyos? O lalo-lalo na, paano mo makikilala si Kristo? Kung hindi mo binabasa ang kasulatan, sabi niya, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Kaya nga, kapag hindi natin nababasa ang Biblia, mag-iimbento lang tayo ng kung sinong Diyos ang gusto nating sundin. Perhaps the things that you are doing is guided by what the world is dictating and by the image of the world that's created about God. Samot-sari na klase ng Diyos. Pero sino ba yung Diyos na ating sinusundan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, it is never too late, mga kapatid, na buklatin ulit ang Biblia. Basahin ito. Kagaya ng sinabi ni San Agustin. Sabi ni San Agustin, siya ay hinatak o siya ay natukso ng napakamaraming distraction sa mundo. Pero nung natagpuan niya ang pag-ibig ng Diyos, ito yung sinabi niya, O beauty, so ancient, yet new, late have I loved you, late have I known you. Huli na nung nakilala kita, huli na nung namahal kita. It is never late na magpakilala ulit ang Diyos sa inyo sa totoong paraan, sa paraan ng Biblia. 3 bagay ang pwede nating gawin in order to know what the Bible is. Una, read your Bible. Siyempre, basahin yan. Sa Eucharistia, binabasa ang Biblia. Pero yun yung nagiging panahon para sa atin matulog, di ba? Pagkaupo, pipikit na tayo. Tapos maya-maya na, sumasang-ayon na kayo habang nag-homily si Father. Kala mo talaga sumasang-ayon, yung pala tulog na. Di ba? Yun rin yung mga panahon para sa iba na kunin ang cellphone at magte-text na. Doon na ang panahon, no? Na kung saan yung iba ay, teka lang, may I go out, CR lang po ako. Medyo matagal na yung parting yaan, no? Or perhaps some of us, ito yung ginagawa, dadalo na lang ako sa pangalawang parte ng Biblia. Kapag komunyon na, yun ang mas importante, komunyon. I tell you, ang misa ay isang buo dapat. Tatanggapin ang salita ng Diyos at tatanggapin ang katawan ni Kristo. Bakit ganon? Kasi ganon tinanggap ni Maria ang hiwaga ng kanyang buhay. Nung tinanggap niya ang mensahe ng anghel sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita, doon lamang niya tinanggap ang binhi ng kanyang anak na si Kristo. That is the moment that she begets the Son of God. Ibig sabihin, sa salita na ating naririnig, na tatanggap, pwede nating ipanganak si Kristo sa ating gawa. Read your Bible. Second, ano ang gagawin natin? Magkaroon ng kopya. Sana meron tayong kahit man lang kopya ng Biblia. Kung nakakabili nga tayo ng gadget, yung gwardiya namin sa Sacred Heart, tsaka yung mga staff namin, pagkatapos matanggap
ang Christmas bonus, nagulat ako, lahat sila bago ang cellphone. At yung gwardiya namin, bumili ng Samsung 24 Ultra. Isa sa pinakamatinding cellphone ngayon yan. At hangang-hanga yung mga kasamahan niya. Talaga naman. Ang ganda ng cellphone. Pero tinanong ko, G1, kasi guard number 1 siya. G1, ang ganda ng cellphone mo. Pero meron ka bang Bible? Alam niyo ang sagot sa akin, Father, magda-download na lang po ako. Mautak din no? Oh, sana magkaroon tayo ng kopya ng Biblia. Pangatlo, ito po, hindi lang basahin kasi pwede nating basahin yan ng mabilisan. In fact, nabasa ko po ang Biblia siguro mga 4 na beses lamang from cover to cover. Pero hindi naman kinakailangan basahin ng isang upuan. Yung professor ko, 55 years na po siyang pare. Sabi niya, 55 times niya daw po natapos ang Biblia. Ano yung ginagawa niya? January 1, sisimulan niya daw pong basahin ng Biblia. Hindi naman kinakailangan sa Genesis magsimula. Ako po, sinisimulan ko sa aklat ni San Marcos. Magugulat kayo, basahin niyo po yung Ebanghelyo ni San Marcos. Isang upuan, matatapos yun ng 45 minutes. Opo, nakakagulat. Kala nyo, wow, ang tindi pala nun, no? And then you have another 71, kasi 72 po ang aklat ng Biblia. Hindi lamang basahin, pag-aralan. Join Bible groups. Huwag po yung mga born again, kasi ang tuyo lang naman po ng mga born again, siraan ng turo ng Katoliko. Join Bible groups, study groups. Create a Bible cell doon sa inyong mga lugar o dito sa simbahan. And then siya sa atin, ang ganda ng Biblia. Kaya nga, ang ibig sabihin daw po ng Biblia ay ganito basic information before leaving the earth. Ang mga impormasyon na kinakailangan mong alamin bago mo lisanin itong lugar na ito. Sana mabasa natin ang Biblia at yakapin natin to. Maano pa tinawag natin na ang salita ng Diyos ay ang tanglaw sa ating dadaanan at ang ilaw sa ating yapak. Basahin ang Biblia, makikilala mo si Kristo, makikilala mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Atin pong ipahayag ang ating